15 minuto pagkatapos na buksan ang mga kanal ay nag-report ang tauhan ni Shu Tinggayo na ang mga kanal ay na-clear na, at ang lahat ng tidewater ay dumaloy sa branch rivers. Good to go ni Shu Tinggayo, ang canal test ay nakumpleto na, ngayon ay maaari na nilang ma-enjoy ang tide sabay utos na sa kasagsagan ng huling 2 quarters ng sunset ay hayaan ang lahat na mag-enjoy, isarado ang lahat ng canal gates. E-inspect din ang underground waterways, e-check ang lahat ng sulok. Oo, tugon ng warrior. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shu Tinggayo na tanging mga top experts lang ang maaaring makapasok kapag binuksan ang mga canals. Ang ordinaryong mga warriors, ay hindi kakayanin ang ganoong uri ng puwersa. Kahit pa ang mga grandmasters ay hindi kayang wasakin ang mga posteng bakal. Ang oras ay napakaiksi, hindi mabilang na mga palakol ang kinakailangan, ngunit still, kailangan niya pa ring ipa-ensure sa mga ito ang lahat. Sa pagsarado ng mga canal gates, ang tide ay muling lumitaw at sa pagkakataong ito, mas malaki at bayolente. Spectacular sambit ng mga nobles, ito raw ay napaka-spectacular umano'y ang makita ang ganitong wonder sa itaas ng NG Tower, ay worth a lifetime. Sa isang building hindi kalayuan mula sa NG Tower ay makikita si Shu Butao, kausap ang advisor ng Zhou clan na si Yan Wuji. Sinabi ni Yan Wuji na hindi niya ini-expect na e-escape ng kanyang Uncle Shu ang tide viewing sa NG Tower at tumungo rito. Sa halip, tumugon si Elder Shu na ang pagkakaedad ay nagdulot upang siya ay maging intolerant mula sa ganoon kalakas na ingay. Uncle Shu, lahad ni Yan Wuji ang alitan nito laban kay Xin Lang ay malalim. 20 taon na ang nakararaan, ito at ang Zhou clan ay muntik nang mawasak ang Jin family. Last time ay nilik nito ang secret letter kay Sunan na nagdulot sa pag-atake ni Su Jianting sa residence ng Marquis of Xuanwu, nagresulta sa pagka-injured ni Su Peipei at sa pagkakataong ito, ay sinamsam nito ang mahigit sa 3,000 mga zero bloodline children ni Xin Lang. Tumugon si Elder Shu na ito ay magsalita ng klaro. Nilinaw ni Yan Wuji na si Xin Lang ay palaging naghihiganti, kung kaya Uncle Shu, ito raw ba ay nakatitiyak na ito'y walang anumang flaw, o kaya naman mga secret treasury. Sinabi ni Elder Shu na si Xin Lang ay nagpadala na ng mga tao upang i-raid ang treasury na iyon, kaya sa tingin nito, ano ang mangyayari sa puntong iyon? Ano, sambit ni Yan Wuji, so sinasabi raw ba nitong iyon ay isang trap na sinadya nitong Elik? Then kung ganon, dumugtong si Elder Shu na sasalubungin ni Xin Lang ang karagatan ng apoy at mula rito, ay maaari silang manood. Idinugtong sa kanyang isip na matagal niya nang inilipat ang mga gintong nandoon, kaya ang galit na Xin Lang na iyon, ay tatalon lang sa hinukay niyang butas. Then lahad niya kay Yan Wuji, panoorin daw nila ang palabas. Ang mga tao ni Xin Lang ay malulunod sa apoy, naglalakad lang patungo sa patibong. Matatalo ng 2 beses sa isang araw, ang Xin Lang na iyon ay mapapabulwak ng dugo. Sa parehong sandali ay mayroong pagsabog na dumatal at ang atensyon ng dalawa, ay natuon sa direksyon ng pagsabog. Hihingisi ni Elder Shu, inilahad sa kanyang isip na iyon ay ang explosive na ipinatanim niya sa empty warehouse. Umano'y talagang, ang galit ay magdudulot upang ang isa ay maging foolish. Lumalabas na ang secret warehouse pala na sumabog ay pag-aari mismo ng Hidden Yuan Society. Napatanong ang mga tao kung ano ang nangyayari, sumigaw ang isa na mayroong mga taong lumalabas mula sa dagat ng apoy. Ano, sambit ng mga tao, hindi raw ba't ang mga ito'y mga tao mula sa residence ng Marquis of Changping? Ano, talaga raw bang si Xin Lang ay nag-suffer ng loss? Malamang na 12 na ang namatay. Dumugtong ang iba pa na ito ay napaka-tragic, napakaraming namatay, tiyak na ang patungkol sa bagay na ito ay kakalat sa buong kapital. Sa residence ng Marquis of Changping sa bandang bintana ay inilahad ni Xin Lang sa kanyang isip na ang lahat ng kanyang mga elites ay umatake sa secret warehouse ng Hidden Yuan Society, subalit iyon pala ay isang trap. Matindi ang naging casualty, kung kaya kapag mayroon ding nangyari sa ibang lugar siya'y wala ng anumang kinalaman pa. Hindi lang siya, maging ang kanyang mga elites ay mayroon ding solid na alibay. Ang mga tao ni Yi Chen ay kailangang mag-play dead, kahit na kaunti ay hindi dapat na gumalaw. Dinaglaon ay nakatanggap ng report si Shu Butao. Ang mga elites ni Xin Lang ay umatake sa secret warehouse, at nag-suffer ng matinding losses. Well, lahad ni Elder Shu kay Yan Wuji kasabay ng pagtayo sa lumat bago ang laro ay tabla na at late na, kaya kailangan niya nang bumalik. Master, lahad ng servant. Ang young master ay nagtatanong, kung kailan tatapusin ang tide viewing. Tumugon si Elder Shu na maghintay ng isa pang incense stick time, tumigil kapag ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng maglahot, mag-iwan ng bakas.
Makalipas ang ilan pang sandali pagkatapos na mag-report ng warrior ay inanunsyo ni Shu Tinggayo sa mga noble na ang tide viewing ay tatagal ng dagdag na isa pang incense stick time, kaya i-enjoy ng mga ito ang final climax. Sa ibaba ay ramaga sa ang dambuhalang alon sa itaas ay mababakas ang tuwa sa pagmumukha ng mga nobles umano'y ang ganito kalaking tide ay talagang spectacular tumawa ang isa tingnan mo raw yung mga commoners muntik ng mga lunod kung naging mabagal lang ay malamang na natangay na ang ilan ang manood mula rito sa NG Tower, ay higit na mas nakakaaliw. Sinabi ng isa na sayang lang at walang natangay ang mga lowborn na ito ay hindi naman dapat na i-risk ang kanilang buhay, mapanood lang ang tide. Nagbigay ng utos si Shu Tinggayo na hampasin ang drum bomb aling pabalik sa mga bisitang nobles umano'y naway ang lahat ng kanilang mga guest, ay umalis ng satisfied sa araw na ito. Tumugon ang isa na si Young Master Shu ay napakabait dumugtong ang isa na ngayon palang sila ay satisfied na, sila raw ay satisfied na. Delightful sambit ni Shu Tinggayo sa kanyang isip dalawang magkasunod na tagumpay laban kay Shin lang ito raw ay exhilarating at ang tide na ito ay perfect, para sa kanyang selebrasyon. Ang pagsalungat sa Hidden Yuan Society ay kamatayan at si Shin lang ay hindi exemption ang bagay na ito ay ang siya pa lamang simula sa susunod, ay patutunugin na nila ang trumpeta upang ito ay durugan. Shin lang naririnig daw ba nito ngayon ang tunog ng war drums naririnig ba nito ang atongal ng nagngangalit na alon ang lahat ng mga ito ay umuugong, para sa pagkawasak nito. Shin lang dugtong pa ni Shu Tinggayo ang kamatayan nito, ay nalalapit na. Gayunpaman sa sumunod na sandali ay mayroong mararamdaman na pagyanig at ang effects, ay higit na mas ramdam sa itaas ng NG Tower. Sa kanyang isip ay napatanong si Shu Tinggayo kung ano ang ugong na ito raw ay mas malakas pa kaysa sa tide ito raw ba ay isang lindol? Ano sambit naman ng isang commoner sa ibaba ito raw ba ay isang lindol hindi sabat ng isa ito raw ay hindi isang lindol, ang NG Tower lang ang umiilig. Sa sumunod na segundo ito ay sinundan ng isang pagsabog ang alingawngaw ng mga hiyaw ay maririnig habang sa itaas naman ng tore, ay makikitang nagawang makatalon ng ilan. 15 minuto bago maganap ang pangyayaring iyon ilang mga experts ng Hidden Yuan Society, ang nag-inspect sa loob ng kanal. Ang baang dulot ng tide ay mayroong dalang mga debris kailangang masiguro ng Hidden Yuan Society na walang mangyayaring blockage, kaya sila ay nagpadala rito ng tao upang i-check. Sa kanilang pag-i-inspect ay mayroong napansin na kakaibang amoy ang mga warriors ng kanilang tingnan ay napag-alaman, na ang nilalaman pala ng mga barrel na ito ay fish oil. Ang captain ay agad na nagbigay ng utos na i-check ang mga posteng bakal hayaan na yung iba at ilang sandali pa, ay narating na nila ang lokasyon. Napatanong ang isa kung bakit ba pakiramdam niya higit na mas mainit dito at ang nasa harap, ay napatanong kung ano ang usok na ito. Sa sumunod na sandali ay mas lalong naalarma ang lahat, nang bigla na lang nag-spark ang apoy mula sa mga posteng bakal. Ilang segundo pa'y mayroong maririnig na lagitik not good sigaw ng isang warrior, mukhang ang mga poste ay mapipigtas na. Siyempre hindi alam ng mga warriors na ito ang patungkol sa thermite na nagmula sa ibang mundo ito ay mayroong init na mahigit sa 2,000 degrees, mayroong kakayahang putulin ng instant kahit pa ang isang makapal na bakal. Ang mga warriors ay agad na nag-retreat sa pag-angat ng temperatura ang barrel ng fish oil na na-ignite ng trace ng white phosphorus, ay sumabog sa bayolenteng paraan. Sa kasamaang palad ang mga warriors na tumakbo ay inabot ng pagsabog at ang eksena, ay bumalik sa kasalukuyan. Sa itaas ng tore ay makikitang nagawang makatalon ng ilan at ang isa sa mga ito, ay walang iba kundi si Huang Tong na siyang bukod tanging nakatanggap ng invitation mula sa circle ni Shin lang. Damdam-dam mura niya sa kanyang isip na patanong kung ano ang nangyayari ito raw ay lubhang katakot-takot Shin lang ano sila raw ba ay magkaibigan pa rin sa ganito kalaking event, bakit ito'y hindi man lang nagbigay ng warning. Isa pa papaano nito na isagawa ang bagay na ito ang ganito kakapal na posteng bakal papaano nito nagawang mabasag kahit na si Li Chenkyo kapag ginamitan ng palakol ang kalahating oras ay hindi sapat upang makabasag ng isa, at walang palakol na ganoon ka makapangyarihan. Sa sandaling ito ay pabalik na si Elder Shu sa NG Tower, nang maganap na nga ang pangyayari. Ito pautal na sambit niya na patanong kung papaano ito naging posible iyon daw ay ang NG Tower ang headquarters ng kanyang Hidden Yuan Society, na isang siglo nang nakatayo. Siya'y nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Yan Wuji, ay agad na umalalay.
Shin lang sambit ng matanda, "You little thief," ito at siya sa buhay na ito ay hindi na mapagkakasundo pa ang bagay na ito sa pagitan nila ay irreconcilable na ang napabulwak ng dugo ay siya pala, nawalan ng malay. Samantala sa residence naman ng Marquis of Changping ay ganito ang ekspresyon ng dalawa sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na sa wakas ang NG Tower ay nag-collapse na, ang kanyang paghihiganti sa Hidden Yuan Society ay nakumpleto na. Idinugtong na ang pagwasak sa isang landmark ay talagang exhilarating, no wonder na sa mga pelikula kapag ka nag-e-invade ang mga alien sa Earth ang una nilang pinapasabog ay either White House o Eiffel Tower, kapansin-pansin ang tinging ibinigay ni Xiaobing sa kanya. Sa kanyang pagbaling ay nagtanong si Shin lang kung bakit siya'y tinitingnan nito ng ganito umano'y hindi siya'y walang anumang kinalaman patungkol sa bagay na ito. Mula sa palasyo ay pinagmamasdan din ni King Ning Yuanxian ang NG Tower bago ang pangyayari, ay binigyan niya na ng warning ang mga ministro na wag dumalo sa tide viewing. Ang mga aktibong ministro ay nakinig subalit ang kanilang mga pamilya at retired na mga opisyal ay pumunta, wala nang anumang nagawa pa si King Ning Yuanxian patungkol sa kanila. Ang tanging nagawa niya na lang ay ang manood mula sa malayo ng mayroong sama ng loob, gayunpaman hindi niya lubos maisip, na ang gagawing paghihiganti ni Shin lang ay ganito katindi. Base sa kanyang prediksyon ang gagawin ni Shin lang ay mangre-raid lang ng isa o dalawang secret treasury bilang paghihiganti o kaya naman pumatay ng libo-libo o daan-daang members ng Hidden Yuan Society, gayunpaman, ang bagay na itong naganap ngayon lang ay napakalayo mula sa kanyang inaasahan. Shin lang pautal na sambit niya ito raw ay baliw na ang patagin nito ng ganito ang headquarters ng Hidden Yuan Society. Ang bagay na ito ay kalabisan na ito'y hindi niya na mapoprotektahan pa ang yan ng kapital ay tiyak na magagalit, talagang ito'y hindi niya na kayang protektahan pa. Samantala sa residence naman ng Crown at Third Prince ay ganito ang kanilang reaksyon, umano'y si Shin lang, ay talaga rong isang hibang. Sa kanyang isip ay inilahad ng Crown Prince na ang paghihiganti nun ay napaka-extreme, subalit talaga bang iyon ay ang siyang may kagagawan ang NG Tower? Sambit naman ng Third Prince ang NG Tower ay mayroong siyam na makakapal na posteng bakal, kung kaya imposible na ang mga iyon ay mabasag. Ang naging pag-collapse ng NG Tower ay nagdulot ng malaking uproar sa capital, gayunpaman sa lahat ng mga rumor, ay hindi nababanggit si Shin lang. Sinabi ng isa na malamang na ito raw ay dahil sa ginawang pagpuwersa ng Hidden Yuan Society sa dalawang dragon pinrovoke ang galit ng mga iyon, kaya pinataob ng mga iyon ang NG Tower. Sa ilalim ng NG Tower ay mayroong isang ancient seal na nagsusuppress sa dalawang river gods. Ang mga iyon ay pinapapa-perform ng tide bawat taon, nang hindi nagdudulot ng baha. At ngayong ang seal ay hamina na ang mga river gods ay nakalaya, pinunit ang NG Tower. Umano'y sinasabi ng mga ito na ang bagay na ito ay mayroong kinalaman kay Shin lang, subalit iyon ay imposible sapagkat malinaw nilang nakitang kailanman ay hindi lumapit ang mga tao ni Shin lang sa NG Tower, at ang Shin lang na iyon ay hindi naman immortal. Sa kabilang banda ang tingin ng mga nobles ay iba, ang NG Tower ay nag-collapse, 12 ng mga nobles ang namatay, daan-daang members ng Hidden Yuan Society ang namatay, kaya ang instinctive thought nila si Shin lang ang may kagagawan, wala nang iba pa. Sinabi ng isa na ni si Shin lang ay wala doon, iyon ay nasa loob lang ng residence ng Marquis of Changping, galit na galit dahil sa kanilang not among losses, mula sa kanilang ginawang pag-atake sa mga secret treasury ng Hidden Yuan Society. Silang lahat ay mayroong solid na alibay, kaya kahit na ano pa ang sabihin nito, ang krimen na ito ay hindi maaaring epin kay Shin lang. Ang eksena ay lumipat sa isang base ng Hidden Yuan Society, kung saan tinanong ni Elder Shu ang kanyang anak kung ang mga ito ba ay mayroong nang natuklasan. Tumugon si Shu Tinggayo na nung buksan nila ang canal gates, daan-daang barrel ng fish oil ang bumuhos at ang explosion mula sa tens of thousands na gin ng fish oil, ay pumunit sa ground. Sinabi ni Elder Shu na kahit na ganoon pa ang NG Tower ay hindi magkukolaps, ang pagsabog na iyon, ay hindi makakawasak sa siyam na posteng bakal. Well, sabat ni Shu Tinggayo, iyon daw ay dahil sa ang mga posteng bakal na iyon ay tinunaw, nabigla si Elder Shu sa kanyang narinig. Nagtanong kung papaano iyon naging posible. What in the world ang isang bagay na mayroong kakayahang tumunaw ng ganoon kakapal na posteng bakal? Sinabi ni Shu Tinggayo na hindi nila matukoy ang sanhi. Sa kanyang isip ay napatanong ang matanda kung papaano iyon ginawa ang sunugin ang makapal na posteng bakal nang walang sino mang nakakapansin, ito raw ay napaka-miraculous.
Sinabi ni Shu Tinggayo na ang lahat ng mga hidden yuan alchemist ay nag-research na subalit walang mahanap na anumang rason, walang kahit na clue. Sa kanyang isip ay inilahad ng matanda na ang tricks ng batang iyon ay walang katapusan, walang anumang bottom line. Tinanong ni Shu Tinggayo ang kanyang ama kung ano na ang gagawin nila ngayon, aakusahan ba nila si Shin lang. Nagtanong ang matanda kung papaano wala silang ebidensya, iniisip ba nitong ang hari ay maghahanap ng hustisya para sa kanila. Kung ganun Father lahad ni Shu Tinggayo, papaano raw ba nila i-aanunsyo sa publiko ang patungkol sa bagay na ito? Sa kanyang isip ay inilahad ng matanda na ang isang hamak lamang na building at ilang daang tao ay baliwala, ang tunay na damage ay sa reputasyon ng Hidden Yuan Society. Inilahad sa kanyang anak na i-anunsyong ang siyam na posteng bakal ay kinalawang mayroong nangyaring kapabayaan. Ang tide ay nag-trigger sa pagbabago ng lupa, nagdulot upang ang NG Tower ay mag-collapse. Ang lahat ng biktima ay bigyan nito ng generous na compensation, hanggang sa ang mga iyon ay tuluyang masatisfy. Yes Father, tugon ni Shu Tinggayo. Idinagdag ni Elder Shu na pagkatapos siya ay personal na tutungo sa Yan Capital upang mag-plead guilty. Hayaang ang Yan Capital ay ang siyang mag-handle sa bagay na ito, kayang i-withstand ni Ning Yuan Xian ang kanilang pressure subalit hindi ang sa Yan Capital. Bukod pa doon ay i-anunsyo rin nitong ang Hidden Yuan Society ng Yu ay humaharap sa isang debt crisis, kailangan nilang mag-request ng debt repayment upang malampasan ang suliraning ito. Sambit ni Shu Tinggayo sa kanyang pagkabigla ang debt repayment na ito raw ba ay pag-target kay Ning Yuan Xian. Next ay inanunsyo ng Hidden Yuan Society sa mundo na dahil sa kapabayaan at failure na ma-detect ang kalawang sa loob ng mga posteng bakal, ang building ay nag-collapse. Dahil dito si Shu Butaw at Shu Tinggayo kasama ang kanilang mga kasamahan sa Hidden Yuan Society ay humihingi ng tawad, at nakahandang magbayad ng malaking halaga bilang compensation para sa mga biktima. Ang Hidden Yuan Society ay nagdaos ng malaking funeral para sa lahat ng mga namatay. Ang hari ay personal na dumalo, kinandina ang kapabayaan ng Hidden Yuan Society, at nag-offer ng condolences kay Shu Butaw. Pagkatapos nun ay formal na nag-submit ng resignation si Shu Butaw sa Yan Capital Headquarters, upang mag-plead guilty. Then pagkatapos ay tumungo si Shu Butaw sa palasyo upang mag-demand ng bayad mula sa utang ni King Ning Yuan Xian, at ang dalawa ay hindi masayang naghiwalay. Ni-reveal ng Hidden Yuan Society na ang inutang ni Ning Yuan Xian mula sa kanila 23 taon na ang nakararaan. Pagkatapos na ma-deduct ang mga naging repayment sa nagdaang mga taon, ang natitirang utang kalakip na ang interest, ay umabot na sa 12.6 million. Hindi makapaniwalang sambit ni Shin lang sa kanyang isip, ganoon kalaki ang utang ng Majesty ni papaano nun iyon ginasta. Alam niya na raw na malaki ang utang ng hari, subalit hindi niya alam na ganito pala kalala. Sinabi ni Huang Tong na sa nagdaang 23 taon ang hari ay nagkaroon ng mga bagong utang upang takpan ang mga luma interest sa interest, hanggang sa tumubo ng ganito kalaki. Gustong bilhin ng kanilang Tiandao Society ang utang na ito ng hari, subalit ngayon, siya ay natatakot na maging sila ay hindi na ito kaya pang ma-afford. Brother Huang, lahad ni Shin lang nagtanong kung magkano na ba ang utang niya rito. Tumugon lang si Huang Tong na sila ay brother strategic allies, kaya bakit kailangan pa nilang pag-usapan ang patungkol sa pera. Sinabi ni Shin lang na kahit na ganoon pa kailangan nilang masettle ng malinaw ang accounts. Tumugon si Huang Tong na di bale kalimutan na lang nito ang patungkol sa bagay na iyon, ang usapin patungkol sa pera ay magdudulot lang ng hurt feelings. Nagtanong si Shin lang kung talaga ba umano'y kung ganun talagang kakalimutan niya na lang ang patungkol doon. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Huang Tong, sapagkat lumalabas na ang utang pala ni Shin lang ay nasa mahigit 3 milyon. Damsambit niya sa kanyang isip, ang taong ito ay talaga wrong shameless kapag ka sinabi mong kalimutan, talagang kakalimutan nito, napakalaking halaga nun. Grabe, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, hindi pa umaabot ng 2 taon, subalit ganoon na pala kalaki ang nawaldas niya. Si Ning Yuan Xian ay inabot ng mahigit 20 taon bago magkaroon ng mahigit sa 10 milyong utang, samantalang siya sa loob lang ng mahigit 1 taon ay umabot na ng mahigit 3 milyon. So siya raw pala ay mas gastador. Your Majesty, patawad, ito raw ay na-misjudge niya, ito raw pala ay mas matipid pa kaysa sa kanya.
Gayunpaman ang totoo binibiro lang ni Huangtong si Xinlang sapagkat hindi naman ini-expect ng Tiandao Society na si Xinlang ay magbayad sa lalong madaling panahon. Ang tanging hangad lang nila ay bawas-bawasan nito ang pagwawaldas sa hinaharap dahil sa ang strategic benefits na hatid ni Xinlang sa kanila, ay lagpas o higit pa sa hamak lamang na 3 milyong gintong barya. Meanwhile sa palasyo ang hari ay lugmok sa kaligalagan bilang supporter ni Xinlang. Siya ay nagpadala na ng mga envoys nagtatanong, kung kailangan niya na bang makialam. Sa ngayon siya ay pini-pressure ng Great Yan subalit hindi masisi si Xinlang sapagkat ang Hidden Yuan Society naman ang nauna kinidnap ang mga zero bloodline children ni Xinlang. Tinagpas ang pag-asa para sa kanyang second Nirvana Army at pangalawa, pinatag ni Xinlang ang headquarters ng Hidden Yuan Society nang mavent niya ang kanyang galit. Your Majesty report ni Eunuch Lee ang Hidden Yuan Society ay nagpropose ng dalawang options at ang una, ay magbayad muna ng 4 na milyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na ngayon ay mayroon siyang 5 milyon mula dun sa scam ni Xinlang subalit ang perang ito ay para sa susunod na 2 decisive wars, hindi niya maaaring galawin. Dumugtong si Eunuch Lee na ang pangalawang option ay bigyan ng charge si Xinlang, iyon ay ikulong. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip pinatag ni Xinlang ang headquarters ng Hidden Yuan Society kaya iyon ay hindi nila mapapalagpas. Gayunpaman hindi nila maaaring akusahan ng hayagan si Xinlang, subalit sila ay maaaring mag-retaliate sa ganitong paraan. Kasabay ng pagtayo ay inilahad na kailangan nilang pakiusapan ang Prime Minister. Hilingin na ang Zhou clan ay kumilos sa Yan capital at least, mapigilan o maiwasan ang emperador mula sa pakikialam. Sa kasamaang palad ng sila ay tumungo sa Zhou residence si Prime Minister Zhou ay nagkasakit kunot walang malay sa kama kaya ang hari ay bumalik ng empty-handed. Ang close bond sa pagitan ng hari at ni Zhou Hongzhou ay napunit, nag-iwan ng irreparable na rift.